Labas-masok ang mga customer sa bangko at para sa guard na si Jose ay normal na araw ito para sa kanya. Wala namang bago. Ang mga customer ay pumapasok sa bangko para mag-withdraw ng pera o kaya ay magdeposito ng pera. Kahit tirik na tirik ang araw, ay nagbabantay pa rin siya sa labas ng bangko. Hindi na rin naman siya nahihirapan dahil sanay na siya sa trabaho niya. Madali na ito para sa kanya. Kailangan niyang magtrabaho ng mabuti para mapakain ang kanyang mga anak. Mahirap lang kasi ang pamilya ni Jose kung kaya't nagtatiga siya sa trabaho niya ngayon. May 3 siyang anak na pinag-aaral. Nasa high school na ang mga ito, kaya kailangan niyang magsumikap, lalo pat malaki na rin ang nagagastos sa pangangailangan ng lumalaki niyang mga anak. Hindi man kalakihan ang sweldo ni Jose sa pagiging gwardiya sa bangko ay ayos na ito. Ang mahalaga ay may napapakain siya sa kanyang pamilya. Habang nagbabantay ay may napansin si Jose sa isang matandang lalaki na mukhang gusgusin. Nakasuot ito ng kupas na polo at pantalon. Mukha itong gusgusin dahil may dumi ito sa mukha na tila grasa at sira-sira pa ang pantalon na suot nito na napakarumi din. Mukha pa itong probinsyano dahil sa suot nitong sombrero na gawa sa abaka. Mukha itong pulubi at taong grasa. Naglakad ito papalapit sa pintuan at mukhang papasok. Kahit na gano'n ang itsura ng matanda, ay pinapasok pa rin niyo sa ito sa loob. Sinundan niya ito ng tingin. Naglakad ito patungo sa ATM machine. Kumuha ito ng wallet sa bag at may inilabas na ATM. Ngunit inalis na rin niya ang tingin dito dahil kalaunan ay nagbantay na lang siya sa labas. Napansin ng isang counter sa loob ang matandang lalaki. Kakaiba ang kilos ng matanda. Iniisip nito na magnanakaw ang matandang lalaki, kaya pinagsisigawan ito ng matanda. Hindi po kayo pwede dito. Bawal ang pulubi dito. Nakakaabala kayo sa ibang customer. Tingnan nyo nga ang sarili nyo. Gusgusin kayo. Sira-sira pa ang damit nyo at ang dumi-dumi pa. Ang dumi-dumi nyo, ang baho pa. Hindi kayo nababagay dito. Salot ang mga katulad nyo. Sigaw ng counter sa matanda. Pinagtinginan naman ito ng mga tao sa paligid. Bakit mo ba ako sinisigawan? Kukunin ko lang ang pera ko dito at aalis na ako. Kukunin ko lang ang pera ko. Sabi ng matanda. Hinablot naman ng counter ang braso nito. Siguro magnanakaw kayo. Pulubi na nga kayo, magnanakaw pa kayo. Ang tanda-tanda nyo na, pero nagnanakaw pa rin kayo. Hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Umalis na lang kayo. Kung hindi, ipapatawag ang pulis para makulong kayo. Pamamahiya pa ng counter sa matanda. Ang iba naman ay nagbubulungan. Pinag-uusapan ang matandang lalaki na pulubi daw ito. Pati ang ibang mga counter ay pasimpleng hinuhusgahan ng matanda. Guard, palabasin mo ang baliw na to. Nanggugulo pa siya dito. Tawag ng counter kay Jose. Agad namang responde si Jose at pumasok sa loob. Naaawa siya sa matanda dahil umahagulgul ito dahil sa pamamahiya ng kahera. Naaawa man, ay inalalaya na lamang niya ito palabas. Umalis na kayo dito. Bawal po ang baliw dito. Huwag kayong magugulo dito. Sigaw pa ng counter. Nang makalabas na ang matanda, ay binitawan na ni Jose ang braso nito. Pasensya na po kayo sa nangyari. Mukhang matapobre po yung mga nagtatrabaho dito. Ako na po yung humihingi ng pasensya. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Hindi naman ikaw may kasalanan, iho. Sagot ng matanda. Pasensya na po talaga. Sa ibang bangko ko na lang po kayo pag-withdraw. Pasensya na po talaga. Saad pa ni Jose. Siya ang nakukonsensya sa ginawa ng mga katrabaho niya. Hindi na ito nagsalita at naglakad na palayo. Napansin naman ni Jose na may nahulog mula sa matanda. Nang pulutin niya iyon, ay nakita niyang ATM pala ito. Isa sa uli na sana niya iyon sa matanda, ngunit bigla na itong nawala. Nagpalinga-linga siya, pero hindi niya na ito makita. Itinago na lamang ito ni Jose sa bulsa niya
at isasauli niya ito sa matanda kapag nagkita ulit sila nito. Kinagabihan, tapos na ang trabaho ni Jose. Isinarado na nila ang bangko. Naalala naman niya ang napulot ng ATM. Na-curious siya kung magkano ang laman ng ATM. Pero nakonsensya siya sa gagawin niya. Ano pang masama doon? Titingnan ko lang naman ang laman. Kausap niya sa sarili niya. Pumunta siya sa ATM machine. May nakadigit na 4 na numero sa likod ng card at naisip ni Jose na baka iyon ang PIN code. Sinubukan niya itong buksan at natuwa siya na iyon nga ang code. Tinignan niya ang balance at nagulat siya sa nilalaman ng ATM. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung magkano ang laman ng ATM. 1,000,000 piso. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Totoo ba to? Tanong ni Jose sa sarili. Sinampal-sampal niya ang sarili. Totoo nga. Hindi makapaniwalang saad ni Jose. Kung makukuha ko ang laman nito, magiging mayaman na ako. Hindi na kami maghihirap ng pamilya ko. Makakapagpatayo na ako ng malaking bahay. Mararanasan na rin ng aking pamilya ang maginhawang buhay. Saad ni Jose at puno ng pag-asa ang mga mata niya. Pero napailing siya. Inilabas niya ang ATM at itinago. Hindi, mali ang iniisip ko. Hindi sa akin ang pera, kaya wala akong karapatan na gastusin yun. Tsaka kapag ginawa ko yun, matuturing ako magnanakaw. Saad ni Jose sa sarili. Sa ganitong kalaking halaga, baka kailangan dito ng matandang yon. Hindi ko pwedeng kunin ng perang laman nito. Kausap ni Jose ang sarili. Hindi kaya ng konsensya niya na kunin ang pera kahit pa iyon na ang susi para maranasan ng pamilya niya ang maginhawang buhay. Kahit pa alam niya na ito ang susi para makaahon sila sa hirap. Umuwi siya sa bahay nila at may dala siyang ulam para sa hapunan nilang pamilya. Sinalubong naman siya ng asawa at anak niya at isa-isa niya silang niyakap. Masaya siya na kahit mahirap lang ang buhay nilang pamilya, ay kontento at masaya pa rin ang kanilang pamilya. Kaya naisip ni Jose na hindi niya kailangan maging mayaman para maging masaya. Dahil ngayon pa lang ay masaya na sila. Kumain sila ng masigla noong gabing iyon. Kinumusta siya ng kanyang mga anak niya sa trabaho. Ikinuwento naman ni Jose ang nangyari sa trabaho niya, pero hindi niya sinabi na nakapulot siya ng ATM na may malaking halaga. Kinumusta niya ang mga anak at maganda naman ang ginagawa ng mga ito sa eskwela. Pa, na-perfect ko yung exam namin sa math. Sabi nga ng teacher ko, ang galing ko eh. Proud na saad ng anak niya. Natuwa naman si Jose. Wow, napakagaling naman ng anak ko. Ipagpatuloy mo yan ha. Saad ni Jose. Kinabukasan, maagang pumasok si Jose sa trabaho. Katulad ng dati, ay nagbabantay pa din siya sa labas ng bangko. May nararamdaman siyang hindi maganda, pero pinagsawalang bahala na lamang niya ito. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono. Agad naman niya itong sinagot. Hello, sino to? Tanong ni Jose sa kabilang linya. Papa, si Mama ay natake sa puso. Natatarantang saad ng anak niya. Nanlaki ang mata ni Jose sa narinig. Sinabi ng anak niya kung saang ospital ito dinala. Agad siyang nagpaalam sa boss niya at agad na pumunta sa hospital para makita ang asawa. Nang makarating sa ospital, nakita niya ang asawang nahihirapang huminga. Nalumo si Jose sa nasaksihan. Hindi niya kayang makitang nahihirapan ng asawa. Parang pinipiga ang puso niya habang pinapanood ang asawang nahihirapang huminga. Iyak ng iyak ang kanilang mga anak habang nakikita na nahihirapan at nag-aagaw buhay ang kanilang ina. Pa, ano pong nangyayari kay Mama? Hindi namin siya kayang mawala pa. Lumuluhang sabi ng kanyang mga anak. Manalig tayo mga anak. Makakaya ng mama niyo to. Hindi niya tayo iiwan. Saad ni Jose. Lumaban ka ma. Please. Lumuluhang saad ng mga anak niya. Napadasal na lang si Jose na sana ay makaya ng asawa niya
ang pangyayaring ito. Pinanood nila ang mga doktor na sagipin ang buhay ng asawa niya. Ilang oras ang lumipas ay nagtagumpay ang mga itong sagipin ang buhay ng asawa ni Jose. Sobrang saya naman ang pamilya niya dahil hindi pa sila iniwan ng kanyang asawa. Ngunit wala pa rin itong malay. Hindi pa rin pala sila makakapagsaya dahil kailangan itong operahan dahil may butas ito sa puso. Kailangan ng donor at ng malaking halaga. Hindi alam ni Jose kung saan kukuha ng malaking pera. Naisip niya ang napulot na ATM, pero nakokonsensya pa rin siya. Hindi kaya ng konsensya niya na kumuha ng perang hindi sa kanya. Pumunta siya sa maliit na altar ng ospital at doon nagdasal na sana itulungan siya ng Diyos sa pinagdaraanan niya ngayon. Dahil kapos sila sa buhay, lagi nang pumapasok si Jose sa trabaho para kumita. Hanggang sa may nakita siyang napakapamilyar na mukha. Ang suot nitong kupas na polo at pantalon at ang suot nitong sombrero na gawa sa abaka. Bumalik ang matandang lalaki na pinahiya ng mga katrabaho niya. Nagulat naman siya nang may dumating na magagarang kotse at may lumabas na lalaking nakasuot ng itim na suit na parang sa Men in Black. Tila ba ginagwardyahan nito ang matanda at ang katabi ng matanda ay ang may pinakamagarang suot at mukhang napakayaman. Nang madaanan siya ng matanda, ay nginitian siya nito. Nginitian naman niya ito pabalik kahit na hindi niya alam ang nangyayari. Hanggang sa nagulat siya na pinagtatanggal nito sa trabaho ang mga counter na nagpahiya dito. Tsaka niya lang nalaman na ama pala ito ng may-ari ng bangko at nagkamali ang mga kahera sa pagpapahiya dito. Lalo na ang kaherang sinigawan ito. Lahat ng nagtulungan at hinusgahan ng matanda ay natanggal sa trabaho. Kaunti na lang ang natira. Sising-sisi naman ang mga kahera sa ginawa nila. Dahil sa ginawa nila, nawalan tuloy sila ng trabaho. Walang nagawa ang mga ito, kundi umalis na lang. Hanggang sa nilapitan siya ng matanda. Ikaw lang ang trumato sa akin ng mabuti at itiniring mo kung hindi naiiba kahit na ganito ang itsura ko. Nasa iyo pa ba ang nahulog kong ATM? Tanong ng matanda. Inilabas naman ni Jose ang ATM at isinauli sa matanda. Isasauli ko na sana yan sa inyo nung nahulog yan. Pero bigla na lang kayo nawala. Kaya tinago ko na lang po at iningatan. Huwag po kayong mag-alala. Wala po akong ginalaw dyan kahit 5. Saad ni Jose. Ngumiti naman ang matanda sa kanya. Alam ko, para malaman mo, sadya ko talagang inihulog ang ATM para subukan ka. Ngayon, nalaman ko na napakabuti mong tao. Kaya sa'yo na yan. Alam kong kailangan mo yan. Saad ng matanda. Hindi naman makapaniwala si Jose sa narinig. Seryoso po ba kayo? Napakalaking halaga po nito. Hindi makapaniwalang tanong ni Jose. Tumango ang matanda. Tanggapin mo na. Nararapat lang yan sa'yo. Ituring mo na lang na isayang gantimpala. Saad ng matanda. Tuwang-tuwa naman si Jose at sa sobrang tuwa ay naluha na lamang siya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Saad ni Jose at kinamayan ang matanda. Ginamit ni Jose ang pera para sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Umanap sila ng donor at sa kabutihang palad ay nakakita naman sila. Inoperahan ng asawa niya at mabuti na lang na naging matagumpay ang operasyon. Ang natirang pera ay ginamit niya upang makapagtayo ng isang maliit na restaurant. Noong una ay nahirapan pa sila sa pagpapatakbo nito, ngunit kalaunan ay agad na rin itong umasenso at dumami ang kanilang mga supi. Sa kalaunan ay napalago niya ang pera at nakapagpatayo na sila ng malaking bahay. Napag-aral na rin niya sa mga pribadong paaralan ang kanilang mga anak. Kung tutuusin, ay mayaman na si Jose, pero hindi siya naging mayabang. Hindi niya ipinagyabang ang yaman na nakuha niya. Nagsumika pa rin siya para sa pamilya niya. Bumalik siya sa pag-aaral at nag-aral ng kolehiyo.
Kahit pa nakasabay na niya ang mga anak niya sa pag-aaral, ay ayos lang. Nagsumikap siya para makapagtapos. Hanggang nagbunga ang lahat ng pinaghirapan niya at nakapagtapos din siya ng kolehiyo. Sabay silang nakapagtapos ng kanyang anak. Napakasaya niya. Dahil ang dating pangarap lang niya ay natupad niya, kaya't napakasaya niya. Kahit na marami na silang pera, kontento pa rin ang pamilya niya sa simpleng buhay.